Sa kaugnay na balita, kinwestiyon ng isang concerned citizen sa Korte Suprema ang legalidad ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil sa umano'y kawalan nito ng ngipin. Balita hatid ni Mads Villan Moratillo. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng Independent Commission for Infrastructure. Ang ICI ay nabuo sa pamamagitan ng Executive Order 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mandato na imbestigahan ang mga irregularidad sa infrastructure projects ng gobyerno. Inatasan din silang imbestigahan ang flood control corruption sa bansa sa nakalipas na 10 taon. Sabi ng guro na si John Barry Tayam, ang inihain niyang petisyon ay bilang isang concerned citizen. Gusto lang umano niyang magkaroon ng kalinawan sa legalidad ng pagkakatatag rito. Inihalimbawa niya ang Philippine Truth Commission na binuo ng panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at naatasan na imbestigahan ang malawakang graft and corruption sa gobyerno. Pero matapos mag-question sa Korte Suprema, idineklara din ito na labag sa konstitusyon. It's a win-win situation, either paboran ako ng Korte Suprema or dismiss yung case ko. Kasi kung paboran man ako ng Korte Suprema, naniniwala ako meron namang pending na bill para bumuo ng bagong Independent Commission, yung IPC or Independent People's Commission na mas may power, na may, I could say, may contempt power o may ngipin pagdating sa pagpapatawag o pag-iimbestiga na may makailaman dito sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Giit ni Tayam, hindi naman siya tutol sa layunin ng pagkakabuo sa ICI, pero hindi niya maiwasan madismaya dahil sa kawalan nito ng ngipin. Kay Saldico, hindi siya sumipot. Tapos sabi niya, tatanungin pa nila yung Korte kung ano yung pwedeng gawin dito or kung meron ba sila magiging contempt order. Or then kahapon na yung mga final nila o sinampahan nila ng kaso medyo kulang. Okay? So ang nilagay lang nila doon ay ilang personalidad or ilang senador lang. May nahanap nga ako doon actually. Bakit wala yung dating DPWH secretary? Kinwestiyon din niya kung bakit ngayon lang nagdesisyon na mag-livestream ang ICI kapag nagkaroon na ulit sila ng pagdinig na dapat dati pang ginawa. Sinubukan naman natin makuha ang panig ng ICI pero wala pa silang pahayag. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.